afternoon. Oo. Okay. Hello, brother. Good afternoon. Hello, good afternoon sa inyong lahat. Okay. Start na tayo? Ha? Okay na ba? Start na tayo, mga kapatid? Okay. Manalangin muna tayo. Pikit natin ang ating mga mata. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, happy ako na binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon ulit para magkausap. Kasi napakahalaga na magkausap tayo ngayon at masyadong magulo ang mundo. Kapatid, para dun sa mga bago, dahil matagal tayo hindi nakapangaral, paliliwanag ko lang kapatid, itong samahan na ito ay katawan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo na iglesia, na religion. Nakalagay ito sa Colosas 1:18 na sinasabi, siya, si Jesus Christ, ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Katawan niya ang itinayo niya bilang iglesia. At tayo dapat maging miyembro ng kanyang katawan. Dapat tayo pumasok. We need to be a part of the body of Christ. Para maging member tayo ng iglesyang itinayo niya. Bakit? Sapagkat yun ang ililigtas Ang kanyang katawan, ang iglesia, ang kanyang ililigtas. Kaya dapat, member tayo noon. Ngayon, paano tayo makakapasok doon? Magiging member tayo noon kung tayo ay banal. Kung tayo holy. Sasabihin ngayon ng tanong brother, paano naman tayo magiging holy? Araw ay minuminuto, nagkakasala tayo. Tama. Nagkakasala tayo minuminuto. Kaya nga, dapat humingi tayo ng gumawa tayo ng taus-pusong pagsisisi para ang Diyos mapatawad tayo agad. Ganun yon. Tao lamang tayo na nagkakasala minuminuto, kaya dapat minuminuto rin magsisi tayo ng tao sa puso sa ating kasalanan para ang Diyos mapatawad kaagad tayo. Pag tayo pinatawad ng Diyos, kapatid, ibig sabihin nun, wala na ang ating kasalanan. Sapagkat ang Diyos, pag nagpatawad, nililimot na niya ang ating kasalanan. Ang ibig sabihin nun, bumabalik sa atin ang ating kabanalan. Kung bumalik na sa atin ang ating kabanalan, ano na tayo? Tayo'y banal na. Kaya, dun sa puntong yon, nakakapasok tayo sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Member tayo ng church na itinayo ni Jesus Christ na kanyang katawan. Kaya, anuman ang mangyari sa atin, at nandun tayo sa loob, ligtas tayo. Ganun lang kasimple, kapatid. Ganun lang kasimple. No? Kaya, dapat tayo magsikap, magpakabanal. Humingi ng tawad at magpakabanal. Ang katawan ng Panginoon sa Kristo ay perfecto. Kailanman hindi siya nagkasala. Kaya tayo na member noon, kinakailangan malinis tayo. Banal tayo. Walang makasalanan na magiging parte ng katawan ni Kristo. Dahil walang dumi sa loob ng katawan ni Kristo. Ganon kasimple yung kapatid. No? At tayo makakapasok doon dahil sa ating sariling kagagawan. Pag tayo humingi ng tawad, nagpakabanal tayo,
papasok tayo ron. Walang taong magsasabing pumasok ka ron. Walang taong gagawa na magpapasok sa atin doon. Wala. Tayo mismo. Pag tayo banal, automatic yon. Nagiging parte tayo ng katawan ni Kristo. Na siyang church na kanyang itinayo. Okay, kapatid. Nalaman ninyo siguro na meron lumapastangan sa Diyos yung mga taga Los Angeles. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng malaking sunog. Siguro alam nyo yon, di ba? Nabalitaan ninyo yon. Okay. Nagkaroon ng wildfire dahil sa hinamak nila ang Diyos. Nilabastangan nila ang Diyos. Pinagtawanan nila na sinabi na ang mga tao ay binigyang parangal, pero ang Diyos na lumikha, hindi man lang nabanggit, hindi siya man lang naparangalan, sapagkat itong syudad na to ay syudad ng walang Diyos. Yun ang sinabi ron eh. Ano nangyari? Nagpababa ng apoy ang Diyos mula sa langit, tinupok yung Los Angeles, lahat ng mga mayayaman doon, malalaking bahay, lahat naabo. Okay? May nagawa ba? May nagawa ba yung gobyerno roon para pigilan at iligtas yung mga tao na nasunugan doon? Wala. Sapagkat ganyan ang magparusa ang Diyos, kapatid. Ngayon, kapatid, yung nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, isa lang ang ibig sabihin yan. Nandito na tayo sa tinatawag o yung nakalagay sa Bible na huling panahon, huling araw. Ang ibig sabihin, malapit nang dumating muli ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ang senyales? Magkakaroon ng gera, magkakaroon ng gulo rito, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng bagyo, magkakaroon ng baha, magkakaroon ng tagutom, maraming magkakasakit, maraming magkakaroon ng mga salot. Kapatid, nangyayari lahat yan. Kita nyo? Di ba? Nagka-COVID. Pagkatapos niyan, nagkakagera dito, nagiging ganib ang mga tao. Gusto kapangyarihan, gusto kayamanan ng mundo. Kaya nagkakagulo-gulo tayo ngayon, kapatid. Ito lang ating gobyerno eh. Ito lang ating sariling gobyerno rito, nagkakagulo. Di ba? Kaya kapatid, ang ibig sabihin yan, pinakikita na sa atin ng Diyos ang mga senyales. Ano ibig sabihin? Dapat mag-isip tayo paano natin ililigtas ang ating espiritu. Makasalanan tayo, kapatid eh. Pag biglang dumating ang lindol na sinasabing Big One, dumating dito ngayon at nilindol tayo, kung tayo mamamatay, ang tanong eto, sigurado ba kayo na ligtas ang inyong espiritu? Kapatid, diyan sa kinalalagyan ninyo ngayon, diyan sa bahay bakasyunan, kung sakaling may lindol, hindi kayo makakatakbo kagad. Kung sakaling may mangyari diyan, delikado talaga. Dapat nakahanda. Kung nakahanda kami rito sa labas, nakahanda ang mga tao, nakapaligid sa inyo, dapat kayo nakahanda. Oras na para ihanda ang ating mga espiritu. Oras na para maglinis ng kasalanan. Para sa ganon, ano man ang mangyari, ligtas ang ating espiritu at mapupunta sa langit. Maniwala kayo o hindi. Kung hindi kayo maniniwalang merong impyerno, okay lang. Wala nang mapipilit sa inyong maniwala. Pero kung sakaling meron at mahuhulog doon ang inyong espiritu, gusto ba ninyo yon? Susunugin? Walang hanggan? Gusto ba ninyo yon? Ngayon at may pagkakataon, kapatid, ano ba naman yung magsisi tayo ng tao sa puso, humingi ng tawad sa Diyos, talaga naman naging makasalanan tayo, kapatid eh. Hindi naman natin may tatatwa yun eh. Yung pagsisinungaling na lang. Ang dami, minuto, kahit ngayong araw na to, siguro may nakapagsinungaling na sa atin.
Siguro may nanira ng kanyang kapwa. Siguro may pinag-isipan na tayo ng masama. Oh. Nagkakasala tayo minuminuto, kapatid. Pero kinakailangan, sa bawat kasalanan natin, hihingi tayo ng tawad sa Diyos. Ganon lang kasimple yun para mailigtas natin ang ating sarili. Tignan ninyo, kapatid, ha? Ang lumalapastangan sa Diyos, siguradong parurusahan. Maaring may iniisip ninyo, ako, okay naman ako eh. Parang iniisip ninyo, wala na kayong nagagawang kalapastanganan sa Diyos. Okay, kapatid, sagutin ninyo itong sasabihin ko. Itong mga katanungan ko, sagutin ninyo. Okay? Kayo ang sumagot. Kayo ang mag-analyze sa sarili ninyo kung kayo ba ay hindi lumalapastangan sa Diyos. Ganun lang kasimple yon. Kung ang analisa ninyo sa inyong sarili, hindi nyo nilalapastangan ng Diyos, okay, mabuti. Pero kung ngayon matitiyak nyo sa sarili ninyo na patuloy pala ninyong nilalapastangan ng Diyos na hindi nyo napapansin, kapatid, ayusin na ninyo. Magbalik loob na kayo at magsisi. Kaya ipapapansin ko sa inyo ang iba't ibang uri ng paglalapastangan sa Diyos na maaring hindi natin napapansin. Tingnan nyo, kapatid. May utos ang Diyos na siya lang, sa Kanya lang tayo magdadasal. Walang iba. May utos siya na pag kayo nagdasal, humiling kayo sa akin, hilingin nyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at makaaabot sa akin. Yun ang sabi ng Diyos Ama. Okay? Ngayon, inutos yun ng Diyos Ama. Ang Diyos Ama ang lumalang sa atin at ang Panginoong Jesucristo. Ang rason kaya tayo nilalang para sumunod sa utos ng Diyos. Ang tanong, kapatid, may utos sila. May utos ang Diyos. Sinusunod ba natin? Sinusunod ba ninyo? Tanungin ninyo sa sarili ninyo, kapatid. Tanungin ninyo sa sarili ninyo. Meron ba kayong dinadasalang iba? Dediretsuhin natin. Nagdadasal ba kayo sa ribulto? Kung hindi, okay lang. Kung nagdadasal sa ribulto, nilalapastangan nyo ang Diyos. Sapagkat ang utos niya, wag. Pero nagdadasal kayo. Maaring sinasabi ninyo, hindi, humihingi lang kami ng tulong sa santo, sa ribulto, nun santo, humihingi lang kami ng tulong para tulungan kami. Bakit kayo doon hihingi ng tulong, samantalang, ang sabi ng Diyos, sa Panginoong Jesucristo kayo hihingi ng tulong. Siya lang ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Bakit hihingi kayo ng tulong doon sa mga santong patay? Bakit lumuluhod kayo doon sa mga ribulto? Bakit? Pinagbawal ng Diyos yan, kapatid. Bakit doon kayo humingi ng tulong? Samantalang ang patay, wala nang magagawa. Oh. Hindi ba kalapastanganan sa Diyos yan? May utos ang Diyos, wag. Pero, nilalapastangan nyo. Bakit? Kasi, naniwala kayo sa sinasabi ng mga mangangaral na iba. Naniwala kayo sa sinasabi ng mga pare na pwede kayong magdasal doon, pwede kayong humingi ng tulong doon. Yun ang sabi. Kaya ginagawa ninyo. Pero sabi ng Diyos, wag. O. Ngayon, sagutin ninyo ang sarili ninyo. Hindi ba nilalapastangan nyo ang Diyos sa ganun? Mas pinaniwalaan nyo ang sinasabi ng mga tao, ng mga relihiyon na gawa ng tao, kesa sa sinasabi ng Diyos? Kung kayo ang Diyos, may inutos kayo. Kayo ang gumawa ng langit at lupa. Kayo ang gumawa ng tao. Kayo nagbigay ng buhay dun sa tao. Pagkatapos may inutos kayo. Hindi sumunod yung tao. Ang sinusunod ng tao, utos, katha-katha.
ng kanyang kapwa-tao, hindi ba iniinsulto ninyo ang Diyos doon? Hindi ba, kapatid, paglabastangan sa Diyos yun? Baka hindi nyo napapansin. Masakit sa Diyos yun, kapatid, kahit kayo meron kayong mahal, meron kayong iniingatan, inalagaan ninyo. Pagkatapos may utos kayo, hindi kayo sinunod, binaliwala ang utos nyo, hindi ba parang sampal sa inyo yan? Di ba parang sinampal kayo? Binaliwala kayo? Kaya paglapastangan sa Diyos ang nangyayari, kapatid, hindi lang nyo napapansin. Oh. See? Tingnan ninyo, kapatid. Ha? May mga babae riyan. Tingnan mo, ang Diyos gumawa, perfect Ginawa niya ang tao perfecto. Okay? Dalawang mata, ilong, bibig. Nung matapos nga gawin ng Diyos ang mga tao, sinabi niya, ang kanyang nilikha ay perfect. Kapag may ginagawa ang Diyos, kapatid, meron siyang purpose. Maaaring sa mata ng tao, ang tingin niya dun sa kanyang kapwa, pangit. Pero hindi niya alam, kaya ginawa ng Diyos yun, may purpose ang Diyos. Tignan ninyo, kapatid, Oh, God is just. Ang Diyos ay just. Justice siya. Hindi siya gagawa siya ng pangit, gagawa siya ng maganda, ipaapi niya yung pangit. Hindi. May purpose siya. Kaya siya gumawa ng ganong hitsura sapagkat para magkaroon ng differentiation. Yung sinasabing maganda, yung sinasabing pangit. Pero itong pangit na to, binigyan niya ito ng ibang kagalingan. Magaling kumanta to. Itong pangit na to ay mautak kaysa doon sa mga magaganda. Itong pangit na to ay maabilidad. Itong pangit na to ay kayang yumaman ng sarili niya kaysa doon sa magaganda. Yon. Merong purpose ang Diyos, kaya niya ginawa yon. Pero kapatid, tinan nyo paano ang lapastangan, Meron mga babae riyan at pati mga lalaki, ayaw sa mukha nila. Ayaw nila sa mukha nila. Yung mukha nila ginawa ng Diyos, hinulma ng Diyos. Perfect yon para sa Diyos. Pero ayaw nila ng mukha nila. Ano ngayon ang nangyayari? Nagpaparitoke sila. Nagpaparitoke, binabago yung mukha, binabago yung mata, binabago yung ilong, binabago yung itsura. Ngayon, ang tanong ito, hindi ba pag-insulto sa Diyos yan? Hindi ba kalapastanganan sa Diyos yan? Kayo mag-isip, kapatid. Maaaring hindi nila napapansin. Sabihin na, kagaya ng mga nagpaparitoke dyan, hindi, kasi kailangan namin ng ganito, Kapatid, hindi nila napapansin, kalapastanganan sa Diyos yan. Magparitoke sila o hindi, ang Diyos ang nagbibigay pera sa kanila. Ang Diyos ang nagbibigay swerte sa kanila. Kung nagparitoke sila, akala nila yumaman sila dahil sa gumanda sila, naging artista sila, nagkakamali sila. Ang nagbibigay ng biyaya, Diyos pa rin. Pero iniinsulto nila ang Diyos. Nilalapastangan nila ang Diyos, kapatid. Tignan ninyo, kapatid, Sabi ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Okay. Pag sinabing mahalin ang kapwa, dalawa yung kapwa. Merong anak ng Diyos. Merong anak ng Diyos na nagkasala lang, pero anak siya ng Diyos. Pwede siyang humingi ng tawad, pwedeng magbalik loob sa Diyos. Meron namang isa, anak ng Diablo. Kapwa rin ang tawag natin nun kasi kapwa-tao natin yon. Pero anak ng Diablo yon. Bakit? Yun ang mga gumagawa, yun ang mga kampo ni Satanas na nakakalat dito sa mundo. Gumagawa ng mga heinous crime. Pumapatay, nang-rape ng bata, ng sanggol, pumapatay ng matanda, tinatagtad ang mga pinapatay nila,
pinakakain sa aso o inilalagay sa drum, hinuhulog sa dagat, heinous crime, kapatid. Yung mga yon, tinatawag na kapatid dito sa mundo, pero sila ay kampon ng diablo. Hindi natin talaga sila kapatid. Oh. Sabi sa atin, mahalin natin ang ating kapwa. Okay, mahalin natin ang ating kapwa, pero tiyakin ninyo, sino yung kapwang mamahalin ninyo? Kasi dito sa mundo, kapatid, may anak ang Diyos, may anak ang diablo. Nakalagay mismo sa Biblia, huwag kayong makikisama sa mga tinatawag na kapwa, sa mga tinatawag na kapatid. Ngunit, ito ang mga masasamang gawain nila. Nakalagay sa Biblia yon eh. Kagaya nung pagnanakaw, pangangalunya, panluloko, o maglalasing. Yung mga ganon, pinaiiwas tayo ng Diyos. Ibig sabihin nun, hindi sila natin talagang kapatid. Oh. Okay? Tingnan ninyo, kapatid, mahalin natin ang ating kapwa. Tingnan ninyo kung hindi ba kayo sumagot kung nalapastangan ba ninyo ang Diyos. Alam nating lahat na ang drugs, droga, ay masama sa tao. Kung sa buhay ninyo, o kung minsan sa buhay ninyo, kayo ay naging kasangkapan para ikalat ang droga dahil sa pera, para lang kumita, kapatid. Alam nyo, epekto nun sa ating kapwa? Maloloko ang utak nun. Papatay yun. Masisira na ang buhay nun sapagkat nakapagdroga. Kapatid, hindi ba paglapastangan sa Diyos yan? Ang kapwa natin na nilikha ng Diyos, perfecto, nasiraan ang ulo dahil sa naging kasangkapan tayo para ikalat ang droga. Kapatid, paglapastangan sa Diyos yan. Pero lahat yung kasalanan yan, madali natin ihingi ng tawad sa Diyos. Ipakita natin sa Diyos na talagang nagsisisi tayo at ng tao sa puso, patatawarin tayo ng Diyos. Bakit? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Ayaw ng Diyos ni isa man mawala sa atin. Ayaw ng Diyos na may mapunta sa impyerno sa atin mga anak niya. Kaya, humingi tayo ng tawad, magbalik loob tayo. Ang problema, ang karamihan sa atin, matitigas ang ulo, mayayabang. Pati paghingi ng tawad sa Diyos, pagsuko sa Diyos, ayaw gawin. Akala mo kung sino. Naniniwala sila na malakas ang katawan nila, ganon-ganon, kaya nila. Alam nyo, kapatid, barahan lang ng Diyos ng sipon ang ilong ninyo. Barahan lang ng Diyos ng sipon ang ilong ng isang tao. Mapapraning na yon. Tatawag na sa Diyos yun. Ganun lang kasimple. Akala ng tao malakas siya. Akala ng tao kaya niya. Ayaw niyang sumuko sa Diyos. Alam niyo ba, kapatid? Maramdaman mo lang na hindi ka makadumi. Yung kahit na anong ganun mo, hindi ka makadumi. Iiyak ka na, tatawag ka na sa Diyos. Maalala mo na ang Diyos. Pero habang malakas ka, masyado kang mayabang. Ayaw mong humingi ng tawad sa Diyos. Ayaw mong magbalik loob sa Diyos. Oh. Kapatid, tandaan mo, whether magdi-the end of the world na o hindi, dapat nakahanda tayo. Kasi hindi natin alam kung kailan at anong oras tayo mamamatay. We don't know it. Maaring ngayon makakain tayo, malason tayo, mangisay tayo, patay. Maaring madulas tayo, mabagok ang ulo natin, patay.
Tingnan ninyo sa Facebook, ha? Yung mga nangyayaring aksidente, nakatayo lang yung tao dun sa tabi ng kalye. Binundol ng malaking truck. Nawala ng preno yung truck. Bahay. Sa loob ng bahay, kumakain ang isang pamilya. Pumasok ang truck. Patay ang mga nasa loob ng bahay. Alam ba natin kung hanggang kailan ang buhay natin? Hindi. Kaya dapat tayo ngayon na, ha? Magbalik loob na sa Diyos. Huwag matigas ang ulo, kapatid. Hindi natin makukuha sa yabang yan. Pag nahulog ka sa impyerno yung espiritu mo, ha? Ang apoy doon ay apoy, hindi normal na apoy na nakikita mo rito. Etong apoy nga na nakikita mo rito, ilagay mo yung daliri mo. Aalisin mo kagad dahil masakit. Yung apoy doon ay mas grabe. Apoy yun na sumusunog ng espiritu. Kaya lang dahil sa makasalanan tayo, kailangan parusahan tayo, yung espiritu natin, hindi masusunog, mararamdaman lang natin ang sakit. At kahit na naisin nating mamatay, hindi na tayo mamamatay, sapagkat patay na nga tayo. Yung espiritu natin magdurusa. Ang masaklap, walang hanggan, kapatid. Mabuti man lang kung 3 taon, okay. 5 taon, okay, matatapos na. Hindi eh. Walang hanggan. Ngayon, kung naniniwala kayo, okay, gumawa kayo ng paraan para wag mahulog sa impyerno. Kung hindi naman kayo naniniwala, walang magagawa ang kahit sino. Nakalagay sa Biblia, bawat isa sa atin, uhusgahan ayon sa ating sariling gawa. Kung hindi kayo maniniwala, patuloy kayong gumawa ng kasamaan, bahala kayo. Nasa sa inyo yon. Walang pipigil sa inyo. Pero kapatid, tandaan ninyo, marami ang nangangaral na kagaya ko, kasama ko, inihalal ng Diyos, inutusan ng Diyos, nakakalat din sa buong mundo. Ito yung mga nangangaral na walang itinatayong relihiyon, walang itinatayong iglesia, nangangaral lang sila ng salita ng Diyos, sapagkat inutusan sila ng Diyos. Yun ang mga totoong mangangaral. Hindi humihingi ng pera, hindi humihingi ng donasyon. Nagpapakahirap mangaral, magdala ng salita ng Diyos, maghatid. Yun ang tunay na mangangaral, inihalal ng Diyos. Kapatid, akala ba ninyo, yung relihiyon na gawa ng tao, nag-a-assign sila ng mangangaral, nag-a-assign sila ng mga pare, mga ministro para mangaral? Akala ba nyo, halal ng Diyos yun? Hindi. Sila lang ang nagdesisyon na ito ay gagawin kong preacher ko, ito ay gagawin kong mangangaral ng relihiyon ko, mangaral ka na. Ganun kasimple yun. Kapatid, ang totoong mangangaral na inihalal ng Diyos, alipin ng Diyos, yun ay halal ng Diyos. Binigyan ng Diyos ng liwanag sa pamamagitan ng Espiritu Santo para maunawaan ang kanyang mga salita, para maiaral sa mga tao, para sa kaligtasan. Hindi ko akala lang ninyo yung mga nakakalat na pastor dyan, nakakalat na ministro dyan, nakakalat na pari dyan, halal ng Diyos yun dahil pari, hindi. Naging pari yung mga yan sapagkat inordain ng relihiyon nila. Naging ministro yan sapagkat inassign yan ng namumuno ng relihiyon nila, ng iglesia nila. Pero hindi Diyos ang naghalal dyan sa mga yan. Hindi naman naunawaan ang salita ng Diyos ng mga taong hindi inihalal ng Diyos. Hindi pwede kung nag-aaral ka ng karunungang pantao, mauunawaan mo na ang salita ng Diyos. Hindi. Ang salita ng Diyos ay mauunawaan lang ng tao na binigyan ng Diyos ng Holy Spirit
para makaunawa. Ganon kasimple. Kaya huwag kayong padadala, kapatid. Napakaraming manloloko dahil sa pera. Gusto nilang kumita ng pera, ginagawa nilang negosyo, ang salita ng